May political will ba talaga ang presidente na si Marcos Jr. or performance lang para sa SUNA? Mga kababayan, napansin nyo ba? Biglang aktibo ng Pangulong Marcos Jr. Sunod-sunod ang mga proyekto, biyahe dito, biyahe doon, at anunsyo dito. Laging may press release bawat araw. Tanong ng mga karamihan, para ba ito sa taong bayan o pampapugi lang bago ang SUNA? What's up mga katil? Welcome back sa ating TL Reaction. Ano ba talaga ang nangyari? Ito po yung mga activities na ginagawa ng ating presidente. Site inspections, San Juanico Bridge, hospitals, railways, sa Marawi, or kahit saan-saan mga kaibigan. Pati na nga doon sa General Santos City. Pumunta siya doon sa port at doon nga may bidyong nakuha na pumunta siya doon. Walang taong lumalapit at may sumisigaw pa na Duterte, Duterte. Ito po yung clip ng video na yon. Good morning. Duterte! Good morning, Duterte! 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 Ano ba ang ginagawa talaga ng presidente? July 7, meron siyang vlog regarding sa 20 pesos na bigas. Expanded feeding program para sa mga estudyante. At pumunta ng Japan, Singapore visits para magkaroon ng foreign partnerships. At nagkaroon pa ng cabinet reshuffle, mass courtesy resignation. Imposibleng hindi mo to napansin mga kaibigan. Halos kada araw may headline, pero bakit ngayon lang? Diba? Bakit ngayon lang? Ano ba talaga ang totoong intensyon? What's the real intent? Kapag may biglaang sipag bago ang SUNA, hindi mo maiwasang magduda ang taong bayan. Ginagawa ba ito dahil kailangan? Kailangan talaga ng aksyon, malaki ang problema ng bansa, o para lang may mailagay sa speech niya sa SUNA 2025? Aba, matindi! Remember, July 28 ang SUNA ng presidente. Hindi lang ito first time nangyari mga kaibigan. Alam natin ang pattern before na patong-patong ang announcement bago ang SUNA. Ito ang malaking katanungan mga kaibigan or malaking issue na katanungan. Pagkatapos ng SUNA, tuloy-tuloy pa ba ito? Ito ba ay political will or political performance? Ano ang political will? Ang political will ay tuloy-tuloy, consistent, may laban kahit mahirap. Pero sa political performance, scripted, photo-op, surface level, or press release or mga PR lamang. Example, feeding program, magandang step yan. Pero may budget ba? May implementation. 20 pesos na bigas. Limited lang sa Kadiwa, hindi naman nationwide. Project inspection. Oo nga, may inspection. Pero how about sa mga corruption at delays? Binabantayan ba yon? May action nga, oo. Pero sapat ba? At totoo bang pangmatagalan ito? Balikan natin ang kanyang mga pangako noon sa nakaraang SUNA. Ito po guys, pakita ko sa inyo. Okay? Ayan. SUNA 2024, Promises versus Reality. Okay. Bam! Ayan po. 20 pesos per kilo para sa lahat. Sabi niya, 20 pesos per kilo para sa lahat. Pero in reality, available lang siya sa piling Kadiwa outlets at hindi siya nationwide. Pangalawa, Maharlika Investment Fund. Ang reality, lands delayed, problema sa transparency, at walang returns unclear. Hindi clear ang returns kung ano na talaga ang nangyari sa Maharlika Fund. Pangatlo, digitalization of government. Digitalization of government. In reality, maraming ahensya na wala pa rin.
wala pa ring online system, unreliable talaga. Katulad pero maganda ngayon ang nangyari sa Supreme Court. Meron na silang online system. Yan, yung mass housing pambansang pabahay niya, ano na nangyari? Ang reality dyan, wala talagang target na 1 million homes in 1 year. Ilan lang ba ang nagpagawa ngayon na build up sa project na yan? Walang report, di ba? Education reform. In reality, no major curriculum changes. Tapos, reading crisis persists pa rin sa ating bansa. Pampito. Panganim, cheaper power and renewable energy. In reality, power rates is high, solar impact minimal lang. Anti-smuggling agri-fixes. In reality, smuggling issues persist. Nandyan pa rin ang smuggling, mga kaibigan. At importation still messy. Yan po ang kanyang mga pangako noong nakaraang SUNA. Di ba? Yan yung pangako niya sa nakaraang SUNA. So, kung ganyan ang track record, natural ang tanungin talaga ng taong bayan ang galaw na ginagawa niya ngayon sa SUNA 2025. Pangmatagalang solusyon ba talaga ito? Or bagong sit-up lang ng pangakong mapapako? Ano ang public perception sa mga nangyaring ito? Ang sabi ng iba, maganda kung totoo. Bakit ngayon lang naisipan? Contrast public praise versus skepticism. Sa survey naman, mga kaibigan, may mga Pilipino bang naniniwalang genuine talaga ito? Ayan. Naniniwala ba talaga ang iba na ang ginagawa ng presidente ay political will talaga? Well, mga kaibigan, para naman sa akin, hindi masamang kumilos kahit malapit na ang SUNA, pero mas mahalaga talaga ang consistency or tuloy-tuloy na aksyon. Huwag lang sanang matapos sa SUNA ang sipag ng Pangulo. Kaya babantayan talaga natin, mga kaibigan, kung ano ang mangyari afterwards ng SUNA. Kung ganyan pa rin ba kasipag ang presidente or no showing na naman sa publiko. Para sa iyo, mga kaibigan, para sa iyo, totoo bang may political will si Marcos Jr. or acting lang ito para sa SUNA? Ano ang proyekto gusto mong bantayan kung seryoso talaga siya? Diba? Anong proyekto kaya, mga kaibigan? Para sa akin, ang babantayan ko talaga yung 20 pesos per kilo ng bigas. Yan talaga ang tutukan ko, mga kaibigan. Kaya abangan na lang natin talaga, mga kaibigan, kung ano ang sasabihin ng ating presidente sa kanyang SUNA sa July 2028. Alamin natin kung ano na naman ang bagong pangako, kung ano ang mga pronouncement, mga achievement na kung totoo ba talagang nangyari o wala. Kasi before, na-remember nyo ba yung 5,500 flood control? Ano nangyari? After 2 days, binaha ang Manila. Parang walang nangyaring flood control. Hindi nalinisan na ang mga kanal, mga estero. Kaya ang tubig nag-overflow. Ganon na nangyari dyan. Billions ang ginagastos ng gobyerno para sa project na yan, para sa paglinis. Pero anong nangyari? Wala. So titingnan na naman natin ngayon sa SUNA niya sa July 28 kung ano na naman yung mga pasabog na mga achievement na kanyang administrasyon. Or totoo ba talaga nangyari ito? Remember, mga kaibigan, maraming mga PR talaga nangyari. Pumunta siya sa MRT, nandun ang kanyang pamilya, diba? Sumakay sila. Pumunta siya sa Marawi. Marami siyang activities na ginagawa ngayon, mga kaibigan. Wherein yung SUNA niya 2 weeks from now ay nandyan na. Kaya abangan na lang natin talaga, mga kaibigan. So, yun na nga, mga kaibigan. Ano ang masasabi mo sa ipinakitang sipag ng ating presidente ngayon? Ito ba ay talagang totoong political will or nagpapapugi lang para may masabi sa SUNA 2025? Ano kaya ang mangyayari sa ginagawang sipag ng presidente after ng SUNA? Yan po ang ating abangan, mga kaibigan. So I'm hoping na nakunan nyo ng punto
ang ating topic sa araw na ito mga kaibigan, at sana magbigay rin kayo ng opinyon tungkol sa isyong ito. Kung talaga bang masipag ang ating presidente, may political will, or nagpapapugi lang talaga para sa PR, para may masabi sa kanyang suna.